Isa na naman pong buong araw na napakabuti ng Diyos. At ngayon po, aalalahanin natin ang kanyang mga kamanghamanghang ginawa. Patuloy po natin siyang pupurihan, pasasalamatan. Amen po ba? Hallelujah! Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the water, I am the flame. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you.
pagpalain ka, luwalhatian ka sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, na linisin mo ang aming mga puso, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa sa maghapong ito. Linisin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. I-prepare mo ang aming mga puso sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos namin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya't patuloy na samahan mo kami, pabanalin mo ang bawat isa. Hindi hadlang ang bilang, bagkus naririto kami upang maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at patuloy mo ng pinagtatagumpay ang iyong gawain ito. Maging ang magpapahayag ng iyong banal na salita ng aming Pastor Peter Obiena. Samahan mo siya, Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan sa kanyang pagtayo sa harapan. Maging ang pagbabahagi ng iyong banal na salita. Samahan mo siya sa kanyang pagpapaliwanag. Ano man, Panginoon, ang kapahayagan mo sa gabing ito, Panginoon. Samahan mo siya, itago mo sa iyong krus. Maging kami na makikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, na maunawaan namin anuman ang salita, ang ipapahayag mo, Panginoon, ang salita mo sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, na makita ang iyong mga salita at may sa buhay namin, Panginoon, paglabas namin ng iyong iglesia. Kaya salamat, Panginoon, cover us with your precious blood ang iyong gawain ito at patuloy kinakas out namin anuman ang mga disturbances sa aming paligid, maging sa aming kalagitnaan. Ikaw, Satan, wala ka ng kapangyarihan sapagkat ikaw ay defeated na. Ang gawain ng aming Panginoong Jesus ay patuloy na pinagtatagumpay mo na mula noon hanggang ngayon. Kaya salamat, Panginoon, inangkin na namin ng katagumpayan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Blessed be your name! Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out on, turn back to praise. When the darkness closes in door, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name.
will bless your name, Lord. Kahit anong sitwasyon ng aming mga puso, I have a maker.
Sa oras na ito ay makibukas po tayo sa aklat ng 1, Kapitulo 4, talatang 24. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at igalang po natin ang pagbasa sa kanyang buhay at banal na salita. John chapter 4, verse 24, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Tayo po ay yumukot pumikit at tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, we ask Lord your Spirit to move in us. Na maintindihan po namin ang tunay na pagsamba. Masunod namin, Panginoon, ang kalooban mo sa pagsamba. Hayaan mo pong magpakilala ka, turuan mo kami ng tamang pagsamba at totoong pagsamba. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Sinasabi ng banal na kasulatan, God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Marahil ay nararanasan ninyo yung pagsamba na parang ang hirap ibuka ng ating mga bibig. Marahil nararanasan mo na umaawit ka, pero ang hirap sabihin ang mga salita. Umaawit ka, sumasayaw ka, pero ang isip ay wala sa sinasamba. Dalawa ang sinabi rito, worship Him in spirit and in truth. Sinasabi ng Exodus 34 verse 14, sinasabi rito, for you shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Walang ibang Diyos ang dapat sambahin ng bawat isa po sa atin. It is very clear in the Bible to worship God. Kailangan ng tinatawag na spiritual understanding. Hindi natin pwedeng sambahin ng Diyos if we are not spiritual. Hello? Hindi natin pwedeng sambahin ng Diyos kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng Biblia, sa 1 John chapter 3 verse 24, whoever keeps His commandments abides in God, and God in him, and by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Mahirap sambahin ang Diyos kapag hindi natin sinusunod ang Kanyang salita.
hindi mananahan ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, tignan po ninyo, pag ikaw ay pumunta sa bahay-sambahan, ano ang pakiramdam mo kapag ikaw ay hindi spiritually fitted? Malaya ka bang makasamba sa Panginoon? Malaya ba natin na sambahin ang Diyos? Kahit anong pilit na sabihin ng worship leader, even the worship leader, alam niyo po ba na ang pagsamba, nandito yan sa puso. Kapag sa puso natin, ang sentro, walang iba kundi ang Diyos. Malaya mong sambahin ng Diyos. Kamusta po kaya yung secret place po natin in worshiping God? Hello? Pwede bang tignan niyo ako? Kamusta po ang secret place natin in worshiping God? Yung intimacy natin sa Diyos. Pwede tayong magbalat kayo. Masipag. Ginagawa natin lahat. Magaling ka. Pero ang totoo niyan, malayo ang puso sa pagsamba. Tinitignan ng Diyos yung attitude of the heart. Bakit hindi natin maranasan yung malayang pagsamba? Hindi natin maranasan ang malayang pagsamba sapagkat dito bumubukal yan. Pwede bang kapain natin yung puso natin? Sige, kapain natin yung puso natin. Kamusta na kaya? Baka mamaya high blood na yan. Baka mamaya iba na ang tinitibok niyan. Di ba? Lagi natin titignan. Sabi ng Scripture, God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. So how come na ang isang tao ay magiging spiritual kapag hindi natin naintindihan ang salita ng Panginoon? Very clear ang 1 John chapter 3 verse 24, whoever keeps His commandment abides in God. Kaya nga kapag tayo ay patuloy na nakapailalim sa salita ng Panginoon, the Spirit of God abides in us. At sino po ba ang Holy Spirit? Ha? Can we worship the Holy Spirit? Ha? Hello? Should we worship the Holy Spirit? Ha? Ano yung nakasulat sa ano? Sa Exodus 34 verse 14, for you shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Sabi ng John 4:24, God is a Spirit. So pwede ba natin sambahin ang Holy Spirit?
Alam niyo po ba na most neglected ang Holy Spirit? Hindi pinapansin ng marami. Tignan po natin. Gusto ko pong makita po natin dito. Ang tanong, should we worship the Holy Spirit? Masasamba natin ang Holy Spirit kung ang Espiritu ay Diyos. Ano ang sabi sa salita ng Diyos? John 4:24. God is, So ang Diyos po ba ay Espiritu? Ang Espiritu ba ay Diyos? Yan. Dapat naintindihan natin yan. So, if the Holy Spirit is God, then we can worship and should be worship. Dapat natin itong sambahin. So, tingnan po natin. Ang Holy Spirit is not a merely a force. Kasi yung iba, ang paniniwala nila sa Holy Spirit, may mga naniniwala na ito ay isang puwersa lang. Isang puwersa, force. Pero the Holy Spirit is not merely a force. It is a person. It is a person. Ito ay persona na kung saan meron tayong tatlong persona pero isang Diyos. Dapat nating maintindihan to. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So tingnan natin. Sinasabi ng John 15 verse 26, ano ang sinasabi rito? But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me. So, sinasabi ng Scripture na ang Espiritu ay merong tinatawag na persona. Amen? Sa John 16 verse 7 and 8, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you, and when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So, ibig sabihin, merong persona. Siya yung magkukonvict ng mga kasalanan at huhusga. Huhukuman niya ang lahat ng mga nagkakasala. Amen po ba? So, He convict. Kaya nga, maliwanag ang Scripture na isa-isayin po natin kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit. Katulad nun, He convicts. At ang Holy Spirit din, He speaks. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. So ibig sabihin, ang Holy Spirit ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga apostol. So, nangusap ang Holy Spirit sa mga apostol, kay Paul, sinasabi niya na darating ang panahon na ang mga tao ay lalayo sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, kapag lumayo sa pananampalataya ang tao, ibig sabihin niyan, mawawala yung tamang pagsamba. At ito ang sinasabi ng Espiritu. Okay? Ang Espiritu Santo rin, He loves. Nagmamahal. So, sabi ng Romans chapter 15 verse 30, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit.
Nagmamahal po ba ang Holy Spirit? So tingnan niyo yung pagiging persona niya. Meron po bang pagmamahal? Nagsasalita ba? Nangungusap po ba? Yes, nangungusap. Pumipili rin siya, he chooses. Acts chapter 13, verse 2. Tingnan po ninyo. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said. So habang sila ay sumasamba, tingnan po ninyo, set Barnabas and Saul apart for me to do the work for which I called them. Tingnan nyo, pumipili ba ang Holy Spirit? Ha? Yes. Tingnan ninyo, sinasabi niya, set apart for me. Sinabi niya kay Paul, sa mga apostol. Set Barnabas and sa mga apostol. Sila Peter, during that time, set Barnabas and Saul apart for me to do the work for which I called them. So ibig sabihin, ang Holy Spirit ang pumipili ng tao. Kaya bawat isa po sa atin, hindi ho tayo yun. Gagamitin ng Holy Spirit ang tao kasi nangungusap siya, nagsasalita siya. He speak. Then He choose. Siya yung maglalagay, mag-i-impart sa puso ng isang tao para maintindihan ng tao kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga, dito very clear that the Holy Spirit choose. Okay? He also teaches. Ang Holy Spirit ay nagtuturo din sa atin. Tingnan ninyo, sa John 14 verse 26, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin at magpapaalala kung ano ang salita ng Panginoon. Dapat ba natin sambahin ang Holy Spirit? Ha? Kung ginagawa niya ito, nung time na bago umakyat ang ating Panginoon, nangako siya, I will pray, sabi ng Panginoong Jesucristo, I will pray to the Father that He will send you another helper. Kaya nga dito, yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo na ibibigay niya sa atin, ito yan. He speak, He love, He choose, He teaches. Siya yun eh. Kaya nga, hindi natin nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin siya. Nararanasan natin siya. He guides. Acts chapter 16 verse 7. Ninyo, but the Spirit of Jesus did not allow them. Pag ayaw ng Diyos, ang Holy Spirit, hindi kanya papayagan. Why? Because the Holy Spirit guides us. So tingnan natin. The Holy Spirit possesses the deity and He shares the attributes of God. So yung pagiging Diyos, nandoon sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga kung mapapansin natin, katulad ng mga nabanggit ko kanina, ay sinasabi ng Scripture, ang Holy Spirit ay walang hanggan. He is eternal. In Hebrew chapter 9 verse 14, anong sinasabi diyan? Hebrew chapter 9 verse 14, how much more will the blood of Christ, who through, tingnan ninyo, the eternal Spirit, ibig sabihin, walang hanggang Espiritu. So ibig sabihin, ang Holy Spirit ay walang hanggan. Unawain niyo maigi.
hindi natin masasamba ang Holy Spirit kapag hindi natin naintindihan ito. Okay. Pangalawa, omnipresent. Ang Holy Spirit ay kahit saan tayo naroroon, nandun siya. Hindi po pwedeng nandun ka sa wala siya doon. Bakit? Ang sabi ng Psalms 139 verse 7 to 10, sabi niya rito, kay Psalms 139 verse 7 to 10, pakita natin. Where shall I go from your spirit? Tingnan ninyo ha. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? Saan tayo pwedeng pumunta? Saan tayo lulugar na kung saan wala yung presensya ng Diyos? Okay? 8. If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, verse 10, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. So ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, kahit pumunta ka pa sa ilalim ng impyerno, pumunta ka sa langit, the Spirit of God is everywhere. Ang Holy Spirit ay nasa kahit saan. Kaya nga tingnan natin, kapag tayo nag-iisa, pag wala tayo dito sa church, sa tingin nyo, ang Holy Spirit hindi natin kasama? Kasama natin siya. Because the Holy Spirit is omnipresent. Kaya wala tayong pwedeng maitago. Pagtayo mo dito sa harap, anuman ang ginagawa natin, tandaan natin, the Holy Spirit knows everything. He is also omniscience God. Siya rin ay omniscience God. Anong ibig sabihin ng omniscience God? Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11, sinasabi ng Scripture, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything. Tingnan ninyo, He knows everything. Nasasaliksik niya ang laman ng isip natin. Nasasaliksik niya ang laman ng puso natin. Even the depths of God. For who knows a person's thought except the spirit of that person, which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Okay? Kaya, the Holy Spirit is omniscience God. Alam niya kung ano yung ating mga iniisip. Kaya, tingnan natin. Sinasabi rin ng Genesis chapter 1 verse 2, kasama rin ang Holy Spirit during the creation. Genesis chapter 1 verse 2, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God, was hovering over the face of the water. Ang Espiritu ng Diyos ay nandoon. Kaya, mapapansin natin dito,
Kaya nga doon sa Matthew chapter 28, verse 19 ay binanggit ni Christ. Sabi niya, "Go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So, merong tinatawag na yung tatlong persona pero iisang Diyos. Hindi ho tatlo ang Diyos ha. Tatlong persona pero iisang Diyos. Kaya nga, wag nating hayaan na mawala sa isip natin na sa panahon natin ngayon, it is the Holy Spirit who really with us. Kaya nga dapat natin siyang sambahin. Pero tandaan po natin, we cannot worship God unless we are spiritually matured. Maniwala kayo, totoo po ito. Ang isang tao na hindi matured spiritually, kailanman hindi siya sasamba sa Diyos spiritually. The Bible tells us, God is a spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. Kahit nakatayo ka rito, even ako, wala akong pwedeng maitago sa Panginoon. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, kamusta yung secret place natin? Hello? Kamusta yung secret place natin? Malalim ba yung intimacy natin sa Diyos? Dapat tayo po, lahat po tayo, na sumasamba sa Panginoon, naintindihan po natin ito. Kaya ako binanggit sa inyo kung ano yung katangian ng Banal na Espiritu Santo, ay para makita po natin kung ano ang kalagayan natin bilang mananamba ng ating Diyos na buhay. Hindi natin nakikita, pero the Holy Spirit searches of things of God. Siya lang ang nakakasaliksik ng mga spiritual na bagay. God is a spirit. So paano natin maunawaan ng Diyos kung wala ang Holy Spirit? At tingnan natin, ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa atin para ba natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Tingnan ninyo. Sa John 16 verse 13 to 14, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Pakinggan niyo po maigi. Basahin po natin maigi. He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority. But whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare. Ang role ng Holy Spirit, siya po yung tumutulong sa atin para maintindihan po natin yung mga spiritual na bagay. Hindi natin maintindihan yung mga spiritual na bagay. Kaya nga, paano natin maunawaan yung
yung salita ng Diyos, yung katotohanan, without the Holy Spirit. Kaya nga sinabi ni Christ, when the Holy Spirit comes, di ba? He will guide you into all truth. Yung katotohanan. Naintindihan natin? Yung tamang pagsamba. Hindi lang yung pumunta ka rito. Present ako. Dahil baka mamaya hanapin ako ni pastor. Ay, pupunta ako kasi nag-practice ako eh. Pupunta ako sa church kasi Thursday ngayon eh. Mga kapatid, unawain niyo maigi. Ang totoong pagsamba, hindi yung petsa. Ang totoong pagsamba, hindi yung responsibilidad natin sa simbahan. Ang totoong pagsamba, hindi yung ikaw ay merong kang schedule. Ang totoong pagsamba, andito sa puso. Naunawaan natin kung paano yung totoong pagsamba sa Diyos. Kaya nga kahit anong pilit mo, nasabihin mong, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi yan papalakpak ng totoo. Sumigaw tayo ng haleluya, yung malakas. Bakit kailangan mo pang sabihin ng ganun? Kapag yan ay totoong sumasamba, hindi na yan pinipilit. Hindi yan tuturuan mong itaas ang kamay. Kusa yan. Bakit? Sa secret place, malalim ang kanyang ugnayan sa banal na Espiritu Santo. Subukan nyo. I have experienced it. Naranasan ko yun. Sumamba ako, galing ako sa Bible study, uwi ako sa bahay, 11:00 ng gabi, sasamba ako, bago matulog, ang haba ng pagsamba. Matutulog ako mga 1:00 na, then gigising ulit ng 5:00, sasamba na naman ulit ako. Naalala ko tuloy yung aking kasama dati sa kwarto. Hindi ko napapangalanan. Talagang bangon kami. Tapos sumamba kami. Talagang nakaluhod kami. Nakaluhod kami ganon. Maya-maya, dahil nakaluhod kami ganon, sumasamba sa Panginoon, kailangan naming matapos. Pero talagang yung pagsamba, talagang napakasarap sumamba. Iniwan namin yung isang kasama namin, nakaluhod pa rin. Naghatid ako ng bata sa bunlo. Bumalik ako ulit sa kwarto ko. Nakita ko yung kasama ko, nakaluhod pa rin. Grabe naman to, ang lalim ng ang lalim ng pagsamba. Pagdaan kong gano'n, nasagi ko, biglang natumba eh. Yung pala tulog. Kala ko sumasamba. Yung pala hindi pala sumasamba, natutulog pala. Mga kapatid, ano yung sinasabi ng Scripture? Alam nyo, hindi natin masasamba siya sa espiritu at sa katotohanan unless na tayo po ay spiritually mature. Paano tayo magiging spiritually mature? Sabi ng Bible, sa 1 John chapter 3 verse 24, sabi ng
ni Apostle 1, whoever keeps His commandment abides in God and God in him. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. So yung Espiritu nasa sa atin dahil ang salita ng Panginoon ay nananatili sa puso natin. Tandaan natin, sa puso natin ang salita ng Diyos eh. Di ba? Kaya nga yung pagsunod natin sa Diyos, hindi mahirap sumunod, sabi ni Paul. Sabi din ni Christ, hindi mahirap sumunod kasi nasa puso natin yun eh. Pero bakit mahirap sumunod? Kasi wala sa puso. Naunawaan natin, simulan po natin, mamaya, sa secret place po natin. Lord, gusto ko pong maranasan yung sinasabi ni Pastor Peter. Simulan po ninyo. Alam ninyo yung spiritual na mananamba, hindi mo mapipigilan sumamba yan kapag spiritually matured. Kasi magiging matured lamang tayo kapag ang salita ng Panginoon ay nananatili sa ating mga puso. At kapag nananatili ang mga salita ng Diyos na yan, sinusunod natin, ang Diyos ay nananahan sa atin. Kaya nga yung Espiritu ng Diyos, very visible sa isang tao. Very visible yan. Bakit? Masipag yan eh. Masipag yan. Pero kapag ka ang isang tao spiritually blind, spiritually drought, makikita mo yung tamad yan. Tamad. Kaya nga sa Bible, sabi ni Paul huwag pakanin ng tamad eh. Totoo yan. Yung tamad, hindi yan pinapakain. Kaya walang blessing yung mga tamad. Pero yung taong spiritually matured, hindi mo utusan sumamba yan. Sasamba at sasambayan sa Diyos. Alam nyo ba ang pagsamba, hindi lang naman yung umaawit ka eh. Ang pagsamba ay yung pagsunod natin sa Diyos. We worship God when we truly obey His commandments. Without that truth. Kasi kapag nandoon na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. God is a Spirit, so where the Spirit of God is, there is liberty. Kaya yung taong puspos ng Espiritu ng Diyos, malaya yan. Hindi yan kulong, hindi yan kubkob ng mga negatibong bagay. Malaya siya. Amen po ba? Kaya maniwala kayo sa sinasabi ng Scripture. Yung totoong sumasamba sa Panginoon, ito yung spiritually mature. Para maging mature ka, keep God's commandment. Kasi kapag ka ang salita ng Panginoon ay nanatili sa atin, mananatili din ang Diyos. John 15, di ba? 3 ang sinabi ni Christ. Remain in me, remain in my word, remain in my love. So very clear yan. Kapag nanatili tayo kay Kristo, nanatili tayo sa Kanyang mga salita, nanatili tayo sa Kanyang pag-ibig, ang Diyos, ang Ama, ang Anak, maging ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa isang tao. Kaya yung mga taong nananatili sa Panginoon, makikita mo yan. Spiritually, they worship God in spirit and in truth. Hindi yan maikakaila. Pero yung taong bagsak ang kanyang spiritual, yung spiritual maturity, hindi mo makikitaan yung kasipagan, kasigasigan, yung talagang
masayahin. Kasi bakit? Ano yung bunga ng Espiritu? The fruit of the Spirit, Galatians chapter 5 verse 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. Ano? Pagpipigil sa sarili, ano yon? Self-control. Yan yun eh. Kaya, paano natin gagawin yan? Romans chapter 12 verse 1. Ano sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1? Sabi ni Paul, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ano yon? Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Paano tayo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon kung namumuhay tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon? Namumuhay tayo sa kasinungalingan. Di ba? Ito yung spiritual worship. Kaya, to worship God, because God is a spirit, ito yung katotohanan. Let us present our bodies. Kamusta po tayo pagka nandun na tayo sa mga kwarto natin? Hello? Ako, naniniwala ako, yung spirit ng ating Panginoon, very ano yan eh, yung kilos ng banal na Espiritu Santo, napakalakas niyan kapag ka ang bawat isa sa atin, pagdating dun sa mga personal life natin. Honestly speaking, busy tayo sa mga ganito, busy tayo sa ganyan, busy tayo sa ganito, kakaunti na lang yung ating intimacy sa Holy Spirit. Sa oras na ito, hayaan natin, magtapat po tayo sa Kanya. Sabihin natin, aminin natin, Lord, patawad. Amen po ba? Amen po ba? The Holy Spirit is omniscience, ha? The Holy Spirit is omnipresent. The Holy Spirit is eternal. The Holy Spirit is powerful, ha? Hindi ho natin may kakaila. Yung ano ng Holy Spirit eh. Tandaan natin. Gusto niyo ba ang kumilos ang Holy Spirit sa atin? Simulan mo sa secret place mo. Hindi yung sa labas. Minsan sa labas, parang pakitang ano lang yan, pakitang gilas. Pero ang totoo niyan, wala yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen po ba? Wala yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya, malinaw ang Scripture. Kung gusto natin na talagang kumilos ang banal na Espiritu sa atin, let us be spiritually matured. Because Christian worship is spiritual. Uulitin ko ulit, the Holy Spirit is God. So sabi ng John 4:24, God is Spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. Meron akong
na naalala, Psalms 27, verse 4. Ito yung verse na talagang mula noong nagsimula akong tumugtog, ito yung verse na talagang naging favorite ko. Psalms 27, verse 4. Dito na ako magwawakas. Psalms 27, verse 4. Pakita natin. Yung sinasabi ni King David, sabi niya, "One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Ninyo? Sabi niya, all the days of my life, dwell in the house. Pag sinabing dwell in the house, hindi naman nangangulagang manatili ka lagi sa simbahan, hindi yun. Yung tayo ay namamalagi doon sa presensya ng Panginoon. We are worshiping God in spirit and in truth. And if we gaze doon sa beauty of the Lord, talagang makikita natin yung kagandahan ng Diyos. Kaya magliningning ang mga mukha po natin kapag tayo sa secret place natin, approve yan. Amen po ba? Kaya tingnan niyo yung mukha ng isang taong nananatili sa nagliliwanag ang mukha. Pero once na yan, walang hindi yan nagbababad sa sa secret place. Wala nang yan sa secret place. Maniwala kayo sa akin. Parang binagsakan ng langit at ng lupa yan. Totoo ito. Pag yung secret place natin, develop natin yan, makikita mo yan. Diba? Hindi mo yan mapipigilan sumamba sa Diyos. Lagi yan present. Amen po ba? Amen po ba? O, kaya mula ngayon, pwede bang pakibalik? John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Hindi mo pwedeng sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan without the Holy Spirit na siyang nagtuturo sa atin sa salita ng Diyos para sundin natin siya. Hindi natin siya pwedeng sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Magbabad po tayo. Amen po ba? Huwag natin tipirin yung secret place natin. Magbabad ka, ang sarap ng pakiramdam. Kahit pagod ka, hindi mo mararamdaman yung pagod. Bakit? Kasi I can do all things through Christ who strengthens me. Siya yung magpapalakas sa atin. Kaya kapag ka tayo sa secret place natin, na-develop yan, maniwala kayo, spiritually matured yan. Kasi, nagbababad yan sa salita ng Panginoon. So, dalawa yan Salita ng Diyos at yung Espiritu Santo na siyang sinasamba natin. Kaya sa oras na ito, ako naniniwala ako na mula ngayon, magiging kakaiba kayo. When we worship God in spirit and in truth. Hindi dito. Kasi dito tayo Parang pakitang tao lang Bago tayo pumunta rito, doon muna tayo sa secret place natin. Amen po ba? Mugo tayo rito, hindi totoo yun. Panlabas lang yan. Pero ang totoong sumasamba sa espiritu at sa katotohanan, pag ikaw
ay nandoon sa secret place natin. Amen po ba? Yung intimacy natin sa Diyos. Maniwala kayo, kakaiba ang taong spiritually mature. Hindi na yan hindi na yan tuturo ang sumamba. Kasi alam na niya kung paano sambahin ng Diyos. Yung nakalulugod. Amen po ba? So, coming from the Word of God. Kung paano sambahin siya in spiritual, nandito sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So, bigyan ko pa kayo ng isa pa. Sa pagsamba natin, tatlo. Ask. So, hingin natin sa Panginoon ito. Ask, letter A, attitude. Letter S, skill. Letter K, knowledge. Amen? Yung attitude, 80% yan. Dapat yung attitude of the heart, makikita na talagang we are spiritually matured. Amen? Skill, knowledge, na-acquire yan, mag-aral ka, mag-practice ka. Pero yung attitude, madidevelop yan kapag tayo ay spiritually matured sa harapan ng Panginoon. It is the Holy Spirit who gives us that attitude. Ang Holy Spirit yun. Kaya nga sa puso natin, kapag tayo ay merong attitude na kung saan willing tayong sumamba sa Panginoon. Lord, I want to worship you. Katulad ng Psalms 27 verse 4. Amen? Gawin natin to. I-desire natin sa puso natin. Psalms 27 verse 4. Maniwala kayo. Kahit marami kang schedule, pagdating mo sa church, ibang klaseng pagsamba. Excited palagi yan. Amen po ba? Hindi yung parang palagi tayong lutang. Parang ang hirap sumamba, ang hirap kumanta. Hindi ka makakasamba ng malaya kapag ka tayo talaga pagdating dun sa ating secret place, bagsak. So aminin natin yung katotohanan. Kung tayo po ay nag-fail sa ating secret place, then simulan po natin na i-develop ulit ito. Yung intimacy with God. Amen po ba? So sa oras po ito, tayong lahat ay tumayo at muli, hayaan po natin, patuloy po natin ipasaliksik sa Lord yung ating mga puso. Tandaan po natin palagi, dito sa church, pag nandito tayo sa church, kung ano yung pagsamba natin sa bahay, yun ang lalabas dito sa church. Maniwala kayo. Pag hindi kayo sumamba sa bahay nyo, sa secret place, puro nood kayo, hindi kayo makakasamba ng totoo. Magiging pakitang tao lang yung ating pagsamba. Pero simulan po natin. Sa oras na ito, pwede po bang ipasiyasat muna natin sa Lord yung ating puso? At hayaan po natin, it is the Holy Spirit who searches our heart. Amen? Hayaan po natin sa oras na ito na let us desire na sambahin ng Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan because God is Spirit. Let us acknowledge the Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Hayaan po natin sa oras na ito, pasiyasat natin ang ating mga puso sa Banal na Espiritu Santo na nakakaalam ng lahat ng bagay. At tandaan po ninyo, ang Holy Spirit, siya yung nag-guide sa atin, siya yung gumagawa ng paraan kung paano natin tamang sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi natin masasamba ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo unless the Holy Spirit will guide us and lead us. So sa oras na ito, let us acknowledge the Holy Spirit. Hayaan natin na pasiyasat muna natin ang ating mga puso.
puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nang nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon. Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam. Ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Alam mo, O Diyos, kung paano kami sumamba kapag hindi kami nakikita ng tao. Lord, you are Spirit. Alam mo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Yes. Yes, nasain natin sa oras na ito. Naturuan tayo ng Espiritu Santo upang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord, teach us, O God. Hayaan mo, Panginoon, turuan mo ang bawat isa na sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilig sa'yo. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Lord, alam mo ang aming mga kahinaan, Panginoon. Alam mo rin, O Diyos, na malayo ang aming puso sa iyo. Panginoon, patawad. Hayaan mo, O Diyos, turuan mo kaming sumamba sa Espiritu at sa katotohanan ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa patnubay ng Espiritu Santo, turuan mo kaming sumamba ng totoo upang masamba namin
ang Ama sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa patnubay ng Espiritu mo, Espiritu Santo, na kung saan maparangalan ng totoo ang aming Panginoong Yesus. Holy Spirit, take complete control, O God. We do acknowledge you. Hayaan mo po, Panginoon, patuloy mo kaming paalalahanan, Lord, yung totoo na pagsamba. Hindi lamang pag nandito kami dahil naka-schedule kami na sumamba, kundi ang totoong pagsamba ay ipinamumuhay namin. Nakikita sa aming mga buhay. Sapagkat ikaw ay Espiritu, marapat lamang kami, O Diyos, ay lumago sa espiritual. Salamat po, O Diyos. Hayaan mong sa gabing ito, simulan mo ang bawat isa. Muli mong ipaalala ang mga salita mo na magpapalago sa amin upang masamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. O Diyos, salamat po. Alam namin na ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin. Holy Spirit, you are our helper. Hayaan mong ang bawat isa po ay tulungan mo na matutunan namin sumamba sa iyo ng totoo. Hindi pakitang tao, hindi napipilitan, hindi inuutusan, kundi ito'y kusang bumubukal sa aming mga puso. Panginoon, salamat po sa katotohanan ito. Sapagkat hindi sa talento, sa ganda ng boses namin, ay may papakita ang totoong pagsamba, kundi sa puso namin na kumikilala sa iyo, nananalig sa iyo, sumusunod sa iyo, Panginoon, at lubos na nagtitiwala sa iyo. Kaya salamat po sa gabing ito. Lalabas ang bawat isa na taglay-taglay ang katotohanan na ikaw ay Diyos na Espiritu at sasambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. At wala nang ibang sasambahin liban sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay mapanibughuing Diyos. Salamat po sa katotohanan ito. Kung meron mang higit sa puso namin, Panginoon, ituwid mo. Hayaan mong ikaw ang maging number one. Kung merong mang mas nakahihigit na nararamdaman namin, hayaan mo, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na higit na maramdaman namin. Muli, ibalik mo kami sa unang pag-ibig, sapagkat ikaw, O Diyos, ay nagtatanong sa Revelations, our first love. Panginoon, ang unang pag-ibig na naranasan po namin, muli mong pag-ibayuhin upang sambahin ka namin nang hindi napipigilan, Panginoon. Salamat, O Diyos, muli, pag-apawin mo sa puso, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang tubig. Lord, katulad dito, Panginoon, sa John chapter 4, ang sinumang uminom sa tubig na nagmumula sa iyo, kailanman ay hindi na mauuhaw, at bubukal sa kanyang puso ang bukal ng pagsamba, bukal ng buhay, at ang pagsamba sa amin, Panginoon, ay magpapatuloy at magpapatuloy, sapagkat ito, Panginoon, ay hinahanap mo sa iyong mga tunay na mananamba. Kaya sa gabing ito, Panginoon, salamat po sa paalala
na ikaw ay sambay namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa pagpapala. Anuman ang mga pangailangan ng iyong mga anak, naniniwala ko na kinatagpo mo po silang lahat. Spiritually, O God, patuloy mo po silang pinalago at susunod ang mental, emosyonal, material, maging ang physical, sapagkat sa spiritual nagsisimula ang lahat ng bagay. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen.